maganda, we saw His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ito po ang sabi ni Juan na siyang nagsulat ng mga talata na binasa po ng ating kapatid, John chapter 1, verse 1. Mula po Oktobre ay isa po ang tema ng ating pagtutunan ng pagsin, si Jesus bilang aming darating. Jesus, the coming King. Bigyan mo nga ako ng mas malakas na. Hallelujah. At mga kapatid, noong una niyang pagdating ay malinaw naman na natandaan ng sangkatauhan. Kaya ang kapaskuhan ay natin pinagdiriwang. At mga kapatid, may isang disipulo ng ating Panginoong Hesus na naglahad na kanyang nakita nung si Jesus ay nandito sa lupa. Sino nga ba si Jesus at ano ang kanyang ginawa? Hindi natin mauubos lahat na ang nasagutan patungkol sa mga dalawang katanungan na yan. Pero ating pong pagsasaluhan ngayon kung sa pananampalataya nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa verse 1 to 3, tapos mag-jump tayo sa verse 14 to 15. Nais ko pong basahin na lang sa wikang Tagalog para lubos mo natin maunawaan. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Verse 14 to 15 ay ganito ang ating mababasa. Naging tao ang salita at siya'y nanahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We saw His glory. His glory as God. Nakita nila ang kaluwalhatian ni Jesus bilang Diyos. Ang unang talata ay nagsasabi, sa simula ay naroon ang salita, kasama ng salita ang Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salitang tinutukoy ay si Jesus. Sabi ni Juan, ito ang pahayag sa kanya ng Diyos. Magkasama na ang Ama at ang salita noong una at ang salita ay Diyos at sabi sa 14, itong salitang ito ay nagkatawang tao. Siya na ang ating Panginoong Hesus. He was with God and He is God. Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. At wala anumang tumihiran ngayon na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa makatwid, ang salitang ito, ang ating Panginoong Hesus ay manlilikha. At ating makikita ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga nilikha. Naglikha siya ng mga tao na
magpaparami at ang mga laki ay magaganda at wapo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Huwag mong sasabihin para hindi ha. Lang tayo mga magaganda at wapo. Nilikha ng Diyos yan ng ating Panginoon Jesus. Kung makita mo ang napakalawak at napakasaganang karapatan, ito ay nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Hallelujah! He was the source of life. Babasa po natin na sa kanya nang galing ang buhay. Verse 4, mula sa kanya ang buhay. The Word was the source of life. Lahat ng may buhay ay nagkaroon ng buhay dahil sa Kanya. Mga kapatid, napaka-relevant nito sa atin. Kasi kung walang buhay-buhay ang ating buhay, dumapit tayo sa Panginoon. Amen? Kung walang kabuhay-buhay, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, nabubuhay ka na, the Lord Jesus Christ, whom you are serving, is the source of life. Amen? Lumapit ka sa Kanya, kaya niyang buhayin niya. Kung ang iyong spiritual life ay nanlalawin, walang buhay, lumapit ka sa Panginoon. He is the source of life. He is the creator of everything. He can create opportunity for you. He can recreate your body parts. Yung iyong mga cells na nanghihina na, malapit lang mag-expire, nare-repair yan ng Panginoon kasi siya ay creator. Amen po ba? Hallelujah! Mga kapatid, ito, bakit dakila ang ating Panginoon kaysa kay John? Ang sabi ng verse 15 ay, si Jesus ay siya na bago pa ipanganak si Juan. Samantalang nauna na ipanganak si Juan Bautista kaysa kay Jesus. Bakit nauna ko si Jesus kay Juan ayon sa kanya, kay Juan Bautista? Kasi nga sinasabi ng Bible, sa pasimula ay naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? Kasama na siya ng Ama sa simula pa lang. Kaya na tayo po ay naniniwala sa Trinity, one God in three persons. Mga kapatid. Ang ating dakilang hari nito ay nakaranas ng talaga naman pong hindi magandang mga karanasan ng pagpunta niya dito sa lupa dahil sinabi sa ating nabasa kanina, pumunta siya sa kanyang bayan, pero ang kanyang bayan ay hindi siya kinilala. Napakasakit na ikaw ang lumikha sa mga tao nito na bago mo sila likhain ay binigyan mo muna ng napakagandang kapaligiran. Kapaligiran, kalikasan na nagpo-provide ng lahat niyang kailangan. Tumutubo ang mga pagkain at sa katubigan ay naririyan din ang mga pagkain. Sa kalupaan ay nandiyan yung mga hayop na pagkain niya rin. Lahat ay para sa kanya. Para lang masiguro na itong tao na iyong nilikha ay hindi magugutom kailanman at pag nakita yan yung magandang tanawin na yan ay marirelax siya, marirefresh siya. Kapag tumapisaw siya sa ilog na napakalinaw, napakaganda ay talagang marirefresh siya, gusto marire-energize siya. Yan ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Pero pagdating niya, hindi siya pinansin. Hindi siya kilala. Bakit? Nagkatawang tao kasi siya eh. Amen? Kung si Jesus ay dumating dito na tagla ang kanyang luningning doon sa kalangitan. Luningning na sinasamba ng lahat ng anghel. Aba mga kapatid, ano
Ano ba naman ang sinabi ng mga artista yan? Diba? Yung mga artista pagka dumating dito sa atin, sa Pampanga, sino bang sikat na artista yan? Yung mga kaibigan ko, si Sharon Cuneta, daksahan doon, pupunuin, mag-uumapaw yung Astro Park. Yung SM na uumapaw. Bakit na andon si Shawi? Pag ang bitbit ni Lord na kalikasan sa kanyang pagpunta dito ay ang kanyang pagka-Diyos, lahat ay mamamangha sa kanya, lahat ay lulubog sa kanya, sasambahin siya. Pero bakit nga ba siya nagkakawang takot? Kasi yung hinihingi ng katuwiran ng Diyos na hindi mo kayang ibigay, yung kabanalan na hinihingi ng Diyos na hindi mo kayang gawin, yung magiging perpekto sa lahat ng bagay na hindi ko kaya at hindi mo kayang gawin, ay siya ang gagawa. Palakpakan natin ako. At gagawin niya yon sa anyong tao. Nagugutom, nagagalit, lahat ng iyong nararamdaman ay nararamdaman niya. Pero sinasabi ng Biblia, hindi siya nagkasala kahit kunti. He was perfectly blameless while he lived on earth. Hindi siya nagkasala kahit minsan. Bakit? Ginawa niya yun para sa iyo. Kaya ikaw ay pupunta sa langit. Bakit? May nagbayad ng iyong kasalanan. Paano niya binayaran? Mula pagkabata, mula kamusmusan, hindi siya nagalit. Ginawa niya lahat ng mundo ng kautusan. Mga kapatid, hanggang sa ipako sa cross, patuloy pa rin siyang sinusubukan. Pero ang kanyang sigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. In other words, hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga, ang namamayani, ang nag-uumapaw sa kanya, ay ang pag-ibig. Pagkakanan natin ang Panginoon. Bakit hindi siya nakasala? Dahil sa iyo, dahil sa akin, na walang anumang kakayahan na maging perfecto. And that is His glory as God. Kung may magtatanong sa iyo, bakit ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, ito ang isa sa mga sagot niyo. Dahil hindi siya nagkasala. Nagkatawang tao siya. He was fully man and fully God. Dalawa ang kanyang nature na siya na nandito sa lupa. Aba, kapatid, kung tao lang yan, ewan ko lang. Kung umabot ng isang linggo at hindi pa nagkakasala yan. Sino po sa inyo ang hindi nagkakasala ng isang oras? Meron? Lalo siguro pag isang araw na. Alalo na pag isang buwan na. Amen? Si Jesus nabuhay 33 years old, hindi nagkasala. Bakit? Diyos siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tinitingnan mo po ang ating relo. Gusto kong matapos ng maaga. Number 2, they saw His glory. His glory as the giver of right to become children of God. His glory as the giver of right to become children of God. Yung palang pagiging anak ng Diyos ay isang karapatan na ibinibigay. At si Jesus ang nagbibigay ng mga. Magbabasa ko mga kapatid mula verse 6 hanggang 13. Medyo mahaba. Huwag po kayong matutulog, ha? Okay? Verse 6 to 13, ganito ang sabi. Sinubo ng Diyos ang isang tao na nagnangalambuan na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya.
hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanggaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Na sa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila na ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ninangita ng laman, unang kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay mula sa Diyos. Kung ikaw ay naging anak ng Diyos, ang iyong pagiging anak ay mula sa Diyos. Hallelujah! Hindi mo ito pinagsikapan. Ito ay mula sa Diyos. Mga kapatid, kagaya ng aking sinabi kanina, ang ganda-ganda ng ginawa ng Diyos sa sangkatauhan, pero pagpunta dito ni Jesus, hindi siya tinanggap. Bakit? Tao kasi. Kung lalo na kung kamukha lang natin na medyo mahirap yan, hindi talaga papansinin yan kasi ganyan ang tao, hindi po ba? Pero kung ikaw ay tao na talaga naman ang kutis mo ay malapok sila at talagang maglilimunan ng mga yan. Amen? Si Jesus, pumunta dito, marami namang sumunod sa kanya dahil anointed siya. Pero mas marami lang hindi. Ngayon, mayroong naniwala na. At salamat sa Diyos, marami-rami na. Doon daw sa tumanggap at sumampalataya sa kanya, ang sabi, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, ang simbahan, ang relihiyon, ay hindi nagbibigay ng karapatan na ito ay maging anak ng Diyos. Kaya kung may magsasabi sa inyo, sa amin kayo magsimba. Pag hindi kayo sa amin magsimba, hindi kayo magiging anak ng Diyos. Kasi kami na lang kinikilala Ibig sabihin, yung relihiyon nila ang nagbibigay ng karapatan na ikaw ay maging anak ng Diyos, sabihin mong mali. Bakit? Ang sabi ng Biblia, si Jesus ang nagbibigay ng karapatan ang tao ay maging anak ng Diyos. Paano? Kung siya ay sasampalataya at tatanggap kay Jesus. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, hindi rin ang pastor ang magbibigay sa inyo ng karapatan na ikaw ay maging anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos niyan. Bakit? Miyembro ako ni pastor. Hindi rin si pastor, mga kapatid. No? Hindi rin ang iyong mabubuting gawa. O ikaw ba, anak ng Diyos niya? Oo. Bakit? Nagsisimba ka ba? Hindi. Anong ginagawa mo patungkol sa mga panrelihiyon na gawain? Wala. Paano ka anak ng Diyos niya? Mabuti ang tao. Mabait ako. Yung mga iba dyan, kung nagsisimba lang naman, baka sobra ka kung mabait sa kanila. In other words, yung pagiging anak ng Diyos ay iyong idinadaan, ibinabase sa iyong kabaitan. Mali. Si Jesus ang nagbibigay ng karapatan na ikaw ay maging anak ng Diyos. Ang iyong kabaitan, kabutihan, ang simbahan o ang sino mang tao ay hindi makapagbibigay sa iyo ng karapatan na ikaw ay maging anak ng Diyos. Si Kristo na. Kung ikaw ay tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Kaya kung ikaw ay tumanggap at sumampalataya sa Kanya, naririyan na sa iyo ang karapatan na maging anak ng Diyos. Palakpakan niyo ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, may karapatan ka.
Amen. Hallelujah. May karapatan ka. Alala ko tuloy si Boy karapatan. Mga kapatid, hallelujah. Karapatan para ikaw ay sumamba. Amen? Kaya pag nagsasamba ka, huwag kang nagsasamba na parang wala kang karapatan. Amen? Hindi ba pag nagsasamba parang nahihiya, parang kapatid, may karapatan ka. Sabihin mo sa iyo katabi, may karapatan ka. Amen? Alahanin mo yan. Binigyan na ni Jesus ng karapatan na kanya maging anak at ang ginagawa ng anak ng Diyos ay sumasamba. Kaya pag may kapitbahay ka na pupunta ka sa simba, sasamba na naman mo. Ayan na naman mo. Sabihin mo, may karapatan ako. Amen? Karapatan mo yan. Kaya pag nasa simbahan ka, i-enjoy mo, karapatan mo, na sumamba sa Panginoon. Huwag mong pipigilan ng Diablo. Alam kasi ni Diablo, may karapatan ka. Gagapusin ka niya. Pupunuin ka niya ng kanigatibuhan kung ano makikita mo. Sabihin mo kay Diablo, lumayas ka! Amen. Hallelujah. You have the right to ask forgiveness. Kaya natin ginagawa dito, humingi tayo ng patawad. Kapatid, pag hindi ka humingi ng tawad sa Lord, parang hindi ka nagpapakukulay. Na? Parang sinasabi mo, pag humingi ka kasi ng patawad, ibig sabihin, ini-emphasize mo, binibigyan mong diin yung iyong relasyon sa Kanya. May relasyon ka sa Kanya, bilang ikaw ay anak niya, at nagkakasala ka, sorry, patawarin niyo po ako. Pag hindi mo ginagawa yun, parang yung sinasabi mo, lalo yung iba po, bakit ako humingi ng sorry? Sino ba siya? Amen? Hallelujah! Praise God! Karapatan para maglingkod, para mag-akay ng kaluluwa. Sister, huwag ka lang mag-akay ng kaluluwa. Pag pastor lang yan, may karapatan ka. Amen! Hallelujah! Salamat sa ating mga kapatid. Halos naman lahat kayo ay nag-aakay, nag-iibay. Karapatan niya, kapatid, bilang anak ng Diyos. Ang maglingkod sa Kanya, ang mag-involve sa ministry, karapatan mo yan. Huwag mong pipigilan ang iyong sarili, huwag mong ahayaan ng Diablo o ang sino man na ikaw ay mapigilan sa pag-exercise ng iyong karapatan bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Karapatan para kumalina sa iba. Kung kakalinanin mo yung iba, may suplado, may suplado ka sa iba. Ay, kapatid kita sa Panginoon, may karapatan ko na. Amen? Hallelujah! Minsan puro tayo nahihiya. Anong mangyayari sa atin kung puro tayo hiya? Amen? Like ko ito kung nabasa inyo, sa jeep po ako sa kasabay ko po, yung aking mga kamag-anak. Ako po, dahil nahihiya ako sa kanila, parang wala akong nakikita. Hihiya ko. Sila parang wala rin nakikita. Baba ko kami ng jeep, punta ko sa kanan, sila rin ko sa kanya. Narinig ko, yan yung anak ng pinsan natin, malapit na kamag-anak. Nag-aaral yan, pero mayabang. Hindi man lang tayo pinapansin yan. Pamangkin natin yan. Kung mga kapatid, tinamaan ako. Sabi ko, Lord, sorry. Di naman ako mayabang, mahihayin na. Magbabago na po ako. Nakita ko tuloy sila, malaki na. Tita! Gano'n. Pag may dala-dala, kinukuhan ko. Pag hindi nagtagal na bagong pagkakilala nila sa akin, yung anak ng ating pinsan ng Sirisal, ang bait-bait! Amen!
Kapatid, minsan nagkakahiyangan tayo at nagkakaroon ng kaming pagkakilala sa isa't isa. Suplado, suplada, supladito, hindi nahihiyan. Amen? May karapatan ka na kalinayin ang sino man sa iyong kapatid. Gawin mo yan, huwag ka mahiya. Pinararangalan mo ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, and we have also the right to receive blessings. Amen? Hindi lang paglilingkod, hindi lang karapatan ng magsakripisyo sa Panginoon, kundi karapatan na tumanggap ng mga pagpapala. Sino ang gusto ng pagpapala sa ligawan? Amen? Pagpapala yan eh. Karapatan natin yun. Karapatan mong humingi ng blessing kay Lord. Bakit? Anak na niya. Lord, i-bless niyo po ako ng wisdom. I-bless niyo po ako ng lakas ng loob. Mag-i-evangelize po ako. I-bless niyo po ako ng lakas ng loob para itong aking negosyo, para sa aming trabaho ay para sa school ay okay po ako, Lord. Minsan gusto kong mag-recite, gusto kong mag-participate, nahihiya ako. Amen po ba? Mga estudyante, that is your right. Ang tumanggap ng blessing mula kay Lord, paano ka tatanggap kung hindi ka humingi? Stop palagi kasi humingi, pero parang walang nangyayari, Pastor. Ang daming nagagandang preaching, pero parang wala namang nangyayari. Waiting and expecting are the traits of faithful Christians. Yung mga naghihintay at patuloy na umaasa, ito ay nagtataglay ng katangian ng isang mananampalatayang matapat. Very early sa ating ministry, ang ating palaging deklarasyon, today, we must experience a miracle through Jesus Christ. Tagal natin dineclare yun. Hanggang sa unti-unti, hindi na natin dineclare. Nasa Mekong tayo, dineclare natin. Hanggang sa New York, dineclare natin. Kalahati ng New York, medyo nanimutanan. Sabi natin ng miyembro, Pastor, matagal na tayong nag-declare, bakit parang walang himala? Mga kapatid, sila pala kumikilos na. Kumikilos na. Yung isang babaeng balo, kinakausap na pala ni Lord. Hanggang isang araw, boom! Pinatayuan tayo ng building na ito. Amen? At mga kapatid, yung building natin, pangmayaman na church. Alam niyo po ba yun? Pangmayaman na church. Yung ibang church, ang dami nilang miyembro. Meron po akong kasama, ang daming miyembro. Halos 1,000 ang miyembro. Yung kanilang simbahan hindi pa nakatapos. Bakit? Pero dahil sa himala, nagkaroon tayo ng simbahan ito. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Kaya ikaw, nakakaibigan mo yung dinideclare kay Lord, i-claim mo, darating yan sa panahon niya. Hallelujah! Karapatan mo na humingi ng blessing kay Lord. Kung meron bang mga nangyayari na wala pa kay hindihan ko doon sa iyong hinihingi sa Kanya, kalma ka lang. God is in control and He is working for the fulfillment of your dream that is in accordance to His will. Paano tayo mga kapatid? Can we testify that we have saw the glory of God? Ilang taon ka ng Kristiyano? Nasaksihan mo na ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? Ang kaluwalhatian ng Kanyang pagka-Diyos? Ang kaluwalhatian niya na nagbigay sa iyo ng karapatan na maging anak ng Diyos, siya na ang nagbigay sa iyo ng karapatan na yan. Kaya,
sa iyong pag-unlad sa pananampalataya, lalo mong ma-appreciate ang kanyang kaluwalhatian. Nagkatawag-takot, nagpakahirap para ikaw ay maging mayaman sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Revelation, sasabihin mo na ikaw ay mayaman, pero ang totoo, ikaw ay mahirap, ikaw ay dukha, ikaw ay bulan, ikaw ay hubad. Maaaring physically wealthy, luxurious, but spiritually dead. But if you are a son of God, a child of God, in the eyes of God, you are rich. Bakit? Tagapagmana ng iyong Ama na nasa langit. Palakpakan mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, si Pastor. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, we saw His glory. Ating ba ninanamnam ang kaluwalhatian ng Diyos na ating pinaglilingkuran? Ano ba ang iyong nasaksihan sa Kanya base sa iyong paglilingkur? Ano ba ang mga karanasan na tumutulong sa iyo para ikaw ay lalong makadama ng kanyang kaluwalhatian? Every time you feel and declare His glory, you are worshiping Him. Kaya, stay in worshiping God. Stay in striving, in working hard to do the will of God, because it brings Him the glory. And how can people see the glory of God? How will people glorify God? Matthew 5:16 says, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Gamitin ang iyong karapatan bilang anak ng Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian. Palakpakan natin.